Chenilyn, Chenilyn, isang kwentong pambata ni Randy Garlitos na may mga guhit ni Liza Flores. Inihahandog ni RML Crisostomo mula sa klase ng 1N para sa kanyang proyektong hatid sa Filipino. Magandang araw mga bata, ako nga pala si Kuya RM. At ngayong araw na ito, ikukwento ko sa inyo ang Chenilyn, Chenilyn, isang kwentong pambata ni Randy Garlitos na may mga napakakukulay na guhit ni Liza Flores. Oh, handa na ba kayo sa kwento ko? Sisimulan ko na ha! Ate Chenilyn? Chenilyn! 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 Ate Chenilyn! Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binibigkas mo ito, tila mayroong magic na nangyayari. Chenilyn! Ihanda na ang almusal! Biglang magtitilian ng mga kaldero at tsanse sa ilalim ng kalan. Maririnig ang kalatugan at kalansingan ng pinggan at mga kutsara at tinidor. Tapos sa isang iglap, busog na si tatay. Chenilyn, ang paligo ko, handa na ba? Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ng mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos sa isang iglap, mabango at malinis na si Kuya. Chenilyn, ang damit ko sa eskwelahan. Biglang iinit ang plansyang nakatago. Tatakbo ang kabayo na tangay-tangay, ang lukot na palda at blusa ni ate. Tapos sa isang iglap, unat na ang lahat ng damit niya. Chenilyn, ang bahay dapat malinis na. Biglang magsisibangon ng basahan at sabon. Magsasayawan ng mga bunot at walis. Tapos biglang makintab at mabango na ang buong bahay. Chenilyn, laro na tayo. Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang mga manika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan at siya naman ang taya sa taguan. Tapos paglingon ko, nakaupo siya, natutulog. Bago ako matulog, ang pangalan pa rin niya ang naririnig. May magic kasi ito. Chenilyn, ang kape ko, akin na. Chenilyn, ang sapatos ko at ang relos ko, nasaan na? Chenilyn, ang isusuot ko, ihanda mo na. Chenilyn, ang pinagkainan, hugasan mo na. Basta tawagin mo ang pangalan niya, may iniinom na si tatay sa kwarto. Nahanap na ang nawawalang relos at iba pang gamit ni Kuya. Handa na rin ang damit ni ate para bukas. At ayun, malinis na ang buong bahay namin. Kapag ako na ang tatawag ng Ate Chenilyn, papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod, pawis na pawis, hingal na hingal, latang lata. Pero kapag mayroon siyang ikukwento sa akin, ang kwarto ko, nag-iiba ng anyo. Nagiging dagat ito kapag mga sirena kami. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Chenilyn ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos, tulog na kaming dalawa. Isang umaga, nagkagulo sa bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan ni Chenilyn, pero wala pa rin nangyayari. Chenilyn! 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 Ate Chenilyn! Ilang tawag na kami kay Chenilyn, pero walang nangyari. Kaya pinuntahan namin siya sa kwarto. At kung anong magic ang nakita namin. Mayroong... Naku, si Chenilyn, hindi makapag-magic. Sabi ni tatay, may trangkaso raw si Ate Chenilyn. Kaya hayun, dali-dali siyang pumunta sa telepono. Tapos sa isang iglap, biglang dumating na ang doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghiwa ng karne at ng gulay. Nagluto siya. Tapos sa isang iglap, may pagkain na para kay Ate Chenilyn. Si ate naman, saka si kuya,
Sabi nila, tayo na ang maglinis ng bahay. Nagbunot si kuya, nagwalis. Si ate naman, naglaba at nag-ayos ng mga gamit. Tapos sa isang iglap, marunong na silang maglinis ng bahay. At ako naman, para makapagpahinga si ate, kinuwentuhan ko siya. Biglang nagbago ang aming paligid. Naging kulay asul ito. Mga piloto raw kami. Naging entablado rin ito at naging mga mananayaw kami. Tapos sa isang iglap, nakatulog na si Ate Chenilyn. Mula noon, iba na ang naririnig mo sa aming bahay. Ako na magluluto ng hapunan. Ako na po maglalaba. Ate Chenilyn, ako na maghugas ng pinggan. Ako na magmamap. At yan ang kwento ng Chenilyn.